And now we're back here on Alagang Magaling. I would like to congratulate BKP, Boa Keepers of the Philippines, for a job well done. They had a very successful event last week. Congratulations din syempre sa Ninja Bully Syndicate sa napaka-successful nyong Bully Barbecue Show. At syempre sa ating French Bulldog, Five Colors of the Philippines, congrats din dahil marami po tayo nagtipon-tipon sa event na ito. Belated happy birthday pala sa cameraman natin ng magaling, si Chris Rodriguez. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, Chris. Ang topic po natin ngayong umaga ay sa road training ng kalapati natin dahil malapit na po ang training. Actually, pare, yan ang magandang topic ngayong araw na to. Una-una kasi marami naguguluhan sa road training na yan, di ba? So, maraming klase. Si paring Jimmy may explain sa inyo. Pare, ikaw, paano mo ba ginagawa yung sa'yo? Kasi yung road training na yan, kanya-kanya diskarte yan. Now, what I do, prior to road training, a month before road training, nagpo-post fly na ako. So, kailangan lumipad ng kalapati ko ng at least 1.5 hour in the morning and 1.5 hour in the afternoon bago ko siya i-road training 1 month before club training. That's very important. Dahil pag hindi nyo napalipad ng 1.5 hour yan, wala silang resistensya. When you start with your road training, magkakawalan na sila. Actually, pare, yan yung magandang topic eh. Kasi binababasa ako minsan sa mga Facebook na kinokondemn nila yung na dapat daw ba kailangan ba lumipad ng 1 hour at least ang ibon? For me, yes. Kasi una-una, bago tayo magsimula mag-training, pag walang resistensya ang ibon natin, ay nako, Training pa lang tutukod na yan. So iba yung naka-ready tayo. Talagang ano tayo, ika nga mga athlete yan eh. Talagang 100% yung mga lumalaban ng marathon, kondisyon yan. Preparation, pare. Preparation kailangan talaga. So ganun din ang kalapate. Bakit kailangan at least 1 hour mahigit? 1.5 hours, 1 hour, 1.5 hours? Ako pare, ang lakas ko mag-force fly. Bago ako mag-road training, 100% ang ibon ko, dapat umiikot na kayo ng 2 hours to 2.5 sa umaga. Kahit sa hapon, 1 hour na lang. Kasi, yun ang balita ko pare, at least 2 hours daw sa iyo. Kaya nakaka-resistensya ng kalapati niya. Hindi pare, kasi yun ang yun na lang yung kasi, chance natin na para maging maayos kasi eh. parang consistent winner talaga. Hindi naman pare. Maraming hobbies nagtatanong sa akin, how come di sila nakakadulo? Ang tanong naman sa kanila, gano'ng katagal lumilipad kalapati ninyo? Sabi nila sa akin, mga 15 to 30 minutes. That's the reason. So, most of the mga players ng PHA, they force fly their birds at least 1 hour. At least yan. Pero for me, I'll be happy with 1.5 hours. Pag kaya pa nila lumipad more than 1.5, let them fly. And I'm sure you have a chance to win the race. So, prior ng road training natin, kailangan kondisyon ng ibon natin, nag-deworm tayo, kini-cleansing natin ibon natin. Para nung sa start ng road training natin o training natin sa club, healthy na ibon natin. Napaka-importante talaga yung training. Actually, mga iba kasi hindi sila able mag-self-training. Totoo sa buong 100% na fancier, siguro at least 20 to 30% lang may oras para mag-self-training. So, for me, once na hindi tayo makapag self-training due to busy schedule natin, so may work tayo, ang advice talaga namin is number 1, kailangan 1 hour and 30 minutes umiikot ang ibon sa loob, umaga and hapon. Once na nangyari na sa ibon mo yan, okay na yan. Pwede mo na isabak agad sa truck yan kahit nasa 30 kilometers, 35 kilometers, lamang uwi na. Prior to your first road training, this is my advice. Try to release it mga 1 kilometer lang. Kasi sometimes mga kalapate, hindi sila sanay na sa basket na i-release sila. Sanay sila sa loft. I've done it before na i-training sila ng 5-10 kilometers kagad. Pag ni-release, may nawawala. So masanay sila makawala lang muna. Then you go on with 5, 10, 15. Huwag kayo mag-start ng road training na 30, 40 kilometers kaagad, mawawala yung kalapati nyo. Started gradually, unti-unti lang. Actually ako sa loft ko, bago magsimula ang road training, sa akin yung personal training ko bago mag-start, 1 week yan, araw-araw. Kada gabi binabasket ko ibon. Nasa loft lang. This morning, papakawalan ko, pakakawalan namin sa loft lang yan pag loft fly. Sinasanay ko sila sa basket. Dahil once na nag-private training na ako, once hindi sanay ang ibon mo, nagwawala. Isipin mo kahit malapit lang minsan, wala, hilo sila eh. So, number 1, dapat sanay din sa basket ang ibon natin. Okay mga kalapatids, narinig nyo ng mga tip and advice ng dalawang kumpare kong magagaling. Ha? So, take it seriously. Pakinggan nyo ang advice, saka tips nila para
mas malaki ang chance nyo manalo. At ang ating selfie winner ay si... Congratulations! Yeah, talagang magaling. We treat each other as part of the family. Isang pamilya na nagtutulungan at nagmamahalan sa loob at labas ng pagkakalapate. At welcome kayo mga kalapatids to be part of Alaga Magaling Family. Maraming salamat ulit sa Estancia de Lorenzo dito sa San Mateo Rizal para sa isang relaxing shooting location. Always remember that Sunday is a family day. A day to be with... Alagang Magaling!